Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong monthly pension mula sa SSS o GSIS, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Kinumpirma na nga ng SSS at GSIS ang pagbibigay ng PID00, pension para sa buwan ng Pebrero 20, pero hindi lahat ng nakaregister na senior citizens ang makakakuha nito. Maraming mga pensioner ang posibleng tanggalin sa listahan dahil sa mga pagbabagong ipinatupad nitong nakaraang buwan. At kung hindi ninyo alam kung paano suriin ang inyong status, baka magsisi kayo pagdating ng araw ng payout. Ito ay hindi banta. Ito ay katotohanan na nangyayari na ngayon mismo sa iba't ibang munisipalidad at lungsod sa buong bansa. May mga kasing kaibigan ko mismo, mga kapwa seniors na akala nila ay tuloy-tuloy ang kanilang pensyon. Pero noong pumunta sila sa SSS office nitong Enero, nalaman nilang suspended na pala ang kanilang account dahil sa hindi nila alam na requirement. Nakakalungkot, hindi ba? Kaya ngayong umaga uupo tayo dito sa hapag at ipaliliwanag ko sa inyo ng malinaw at simple kung ano talaga ang nangyayari. Sino ang maapektuhan? Paano ninyo masusuri ang inyong sariling status at ang mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayon pa lang para masiguro na makukuha ninyo ang buong P00 na yan sa Pebrero 20 nang walang problema o pagkabawas. Una sa lahat, magsimula tayo sa mabuting balita. Ang SSS at GSIS ay naglabas ng official announcement nitong nakaraang linggo na kinumpirma ang regular pension payout para sa buwan ng Pebrero. Para sa SSS pensioners, ang average na pension ay umabot na ngayon sa PID 00 bawat buwan dahil sa pension increase na ipinatupad noong 2024. Ito ay mas mataas na ng mga 500 hanggang 1,000 kumpara sa dating natatanggap ng karamihan sa atin. Para naman sa GSIS pensioners, ang average pension ay mas mataas pa. Umabot ng 12,000 hanggang 15,000. Depende sa inyong years of service. Yung salary grade noong kayo ay nagtatrabaho pa. Ang payout date para sa Pebrero ay nakaschedule sa ika-20 ng buwan na isang Huwebes. Ibig sabihin sa February 20, 2025. Dapat ay makikita na ninyo ang pera sa inyong bank account kung direct deposit, ang inyong setup o makukuha ninyo na sa SSS o GSIS office kung manual claiming ang inyong preference. Ito ay normal na schedule na sinusunod ng gobyerno taon-taon at dapat ay walang delay kung walang emergency or technical problem. Ngunit ito ang bahagi na kailangan ninyong bigyang pansin. Hindi lahat ng dating pensioner ay makakakuha ng buong 8,000 o ng kanilang regular pension sa Pebrero 20. Bakit? Dahil mayroon ng mga ipinatupad na verification requirements at audit procedures na nagsimula noong huling quarter ng 2024. Ang SS at GSIS ay nag-conduct ng nationwide audit para suriin kung sino ang mga legitimate pensioners at sino ang mga dapat nang tanggalin sa listahan dahil sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, mayroon silang nahuli na mga pensioner na patay na pala ang tunay na may-ari ng account, pero ang mga kamag-anak ay patuloy na kumukuha ng pensyon. Ito ay isang malaking problema para sa gobyerno dahil lugi ang sistema. May mga kaso rin na ang pensioner ay nag-migrate na sa ibang bansa at hindi na qualified sa ilalim ng current rules pero hindi nag-update ng status. May mga pensioner din na nagkaroon ng mataas na income mula sa ibang sources at bases sa bagong rules. Hindi na sila dapat makatanggap ng full pension. Lahat ng mga kondisyon na ito ay subject na ngayon sa verification. At kung kayo ay hindi makapag-submit ng tamang dokumentasyon, automatic na sususpend ang inyong account hanggang sa maayos ninyo ang inyong records. Kaya ngayon, ang tanong ay paano ninyo malalaman kung kayo ay kasama sa listahan ng mga maaapektuhan? Narito ang mga simpleng paraan para masuri ninyo ang inyong status ngayong linggo pa lang para hindi kayo mabigla pagdating ng Pebrero 20. Una, kung kayo ay SSS pensioner, pumunta sa SSS website at mag-login sa inyong may SSS account. Kung wala pa kayong online account, kailangan ninyong gumawa ng isa at ito ay napakasimple lang. Kailangan lang ninyo ng inyong SSS number, valid ID at email address. Pagkatapos, mag-login, tingnan ninyo ang inyong member profile at pension status. Doon makikita ninyo kung may notification or alert na nakalagay. Kung may nakasulat na pending verification or documents required, ibig sabihin ay may kailangan kayong isubmit na papel. Kung walang ganyang notification at ang status ninyo ay active, entonces ay kayo at dapat ay walang problema sa inyong payout.
Para naman sa GSIS pensioners, ang proseso ay halos pareho. May GSIS Touch app na pwede ninyong i-download sa inyong mobile phone o pwede din kayong mag-login sa GSIS website gamit ang inyong UMID number at password. Doon din makikita ninyo ang inyong pensyon, status at kung may pending requirements kayo. Pangalawa, kung kayo ay hindi komportable sa online or walang access sa internet, pwede kayong direktang pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa inyong lugar. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, SSS o GSIS ID at ang latest ATM card o passbook ninyo kung mayroon. Sabihin ninyo sa staff na gusto ninyong i-verify ang inyong pension status para sa Pebrero. Ang mga empleyado doon ay obligado na tingnan ang inyong account at sabihin sa inyo kung may problema. Ito ay mas mabuti pa nga na gawin ninyo ng personal dahil kung sakaling may issue, pwede agad kayong magtanong kung ano ang kailangan ninyong gawin at minsan ay pwede na ninyong isubmit ang mga dokumento doon mismo. Yung mga SSS at the GSIS office ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes 8 under AM hanggang 5 over PM. Pero ang aking payo sa inyo ay pumunta kayo ng maaga mga 7:30 AM pa lang para hindi kayo mahaba ang pila. Ang experience ko kapag hapon na kayo pumunta, sobrang haba ng pila at baka hindi pa kayo matapos ng araw na yon. Ngayon pag-usapan natin ang mga common reasons kung bakit ang isang pensioner ay aalisin sa listahan o mababawasan ng pensyon. Ang pinakamalaking dahilan ay ang Certificate of Pensioner, Existence o CPE. Ito ay isang form na kailangan ninyong isubmit bawat taon para patunayan na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pensyon. Dati ang SSS at GSIS ay hindi ganon ka-strict sa verification na ito. Pero ngayong 2025, mandatory na ito para sa lahat. Kung hindi kayo nag-submit ng CPE sa nakaraang taon, automatic na isususpend ang inyong pensyon hanggang sa makapag-submit kayo. Ang CPE form ay napakasimple lang. Kailangan lang ninyo ng isang barangay official or notary public na mag-sign na ikaw ay buhay at ikaw mismo ang pensioner. Walang bayad kung sa barangay kayo magpapirma. Pero kung sa notary kayo pupunta, mga 100 to 200 ang bayad. Ang form na ito ay pwede ninyong kunin sa SS, GSIS office o i-download sa website nila. Pagkatapos ninyong mapirmahan, pwede ninyong isubmit personally sa office o email sa kanila kung kayo ay malayo. Ang pangalawang dahilan ay ang income verification. Ito ay particular na applicable sa GSIS pensioners na may ibang source ng income. Halimbawa, kung kayo ay nagtrabaho ulit pagkatapos mag-retire o kung kayo ay may business na kumikita ng malaki bawat buwan, ang GSIS ay may karapatan na bawasan ang inyong pension base sa kanilang computation. Ito ay hindi naman ganap na pag-alis sa listahan pero baka mabawasan ng 20% or 30% ang inyong monthly pension, depende sa inyong kita. Ang rule na ito ay parte ng Government Service Insurance Act at ang layunin nito ay siguruhing ang pensyon fund ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Kung kayo ay may ibang income, kailangan ninyong mag-file ng annual income return sa GSIS bawat taon. Kung hindi kayo mag-file, baka akalaing nila na kayo ay nagtatago ng income at doon magsisimula ang problema. Ang pangatlong dahilan ay ang change of status na hindi na-report. Halimbawa, kung kayo ay nag-migrate na sa ibang bansa, supposed to be ay kailangan ninyong i-notify ang SSS o GSIS may special rules para sa mga pensioners na nasa abroad at minsan ay iba ang payout method o schedule. Kung kayo ay hindi nag-update ng address o status at ang SSS o GSIS ay natuklasan na wala na kayo sa Pilipinas, pwede nilang isuspend ang inyong pension until makapag-provide kayo ng updated information. Ito ay nangyari na sa ilang mga kakilala ko na nasa Canada at United States. Ang ginawa nila, nag-submit sila ng proof of residence abroad at AFIDA. David at ni-restore naman ang kanilang pension pero may delay ng ilang buwan. Kaya ang lesson dito ay palaging mag-update ng inyong status para walang komplikasyon. Mayroon ding mga pensioner na natanggal sa listahan dahil sa double pension issue. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay may pension mula sa SSS at pension din mula sa GSIS. Dati ito ay pwede pero ngayon ay may mas strict rules na. Kung kayo ay qualified sa dalawang pension systems, kailangan ninyong pumili ng isa lang o ang isa ay babawasan base sa computation ng gobyerno. Kung hindi kayo nag-declare na may dalawang pensyon at nahuli kayo sa audit, pwede kayong tanggalin sa isa o pwede kayong kasuhan pa ng fraud.
Ito ay seryoso kaya kung kayo ay may dalawang pensyon, kausapin ninyo ang SSS at GSIS ngayon pa lang para ayusin ang situation bago pa lumala. Ngayong alam na ninyo ang mga dahilan kung bakit maaaring tanggalin o bawasan ang pensyon, pag-usapan naman natin ang mga tips at strategies para masiguro na makukuha ninyo ang buong 8,000 o mas malaki pa sa Pebrero 20 at sa mga susunod na buwan. Una, kung kayo ay direct deposit, siguraduhin na ang bank account ninyo ay active pa rin at walang hold. Minsan ang bangko ay nag-i-issue ng hold order dahil sa hindi ninyo alam na rason at pag nangyari yon, hindi makakapasok ang pensyon ninyo. Kaya mga ilang araw bago ang Pebrero 20, puntahan ninyo ang bangko at i-verify na okay ang account. Kung manual claiming naman kayo, siguraduhin na may valid ID kayo at ang name sa ID ay tugma sa name sa pension records. Kung may discrepancy, paayusin ninyo na sa SSS o GSIS ngayon pa lang. Pangalawa, kung kayo ay may kasamang dependents o beneficiaries, siguraduhin na updated din ang kanilang records. Halimbawa, kung ang inyong asawa ay dependent sa inyong pensyon at siya ay namatay na, kailangan ninyong i-report agad. Kung hindi ninyo i-report at patuloy kayong tumatanggap ng additional pension para sa kanya, pwede kayong kasuhan ng fraud at pababayaran ng lahat ng sobrang natanggap ninyo. Ang ganitong kaso ay nangyayari talaga at nakikita ko ito sa mga balita. Kaya huwag ninyong itago ang ganitong impormasyon dahil mas malaki ang problema ninyo sa huli. Pangatlo, mag-take advantage ng mga special benefits na available para sa seniors. Halimbawa, ang SSS ay may pension loan program na pwede ninyong gamitin kung kailangan ninyo ng emergency cash. Ito ay loan na back ng inyong pension at ang interest rate ay napakababa lang mga 6% per year. Pwede kayong humiram ng hanggang 2 months worth ng pension at ang bayad ay automatic na deduction sa monthly pension ninyo. Ito ay maganda kung may bigla ang gastos kayo pero huwag ninyong abusuhin dahil bababa ang take-home pension ninyo every month habang nagbabayad kayo. Ang GSIS naman ay may policy loan para sa mga may GSIS life insurance. Kung kayo ay may existing policy, pwede kayong humiram ng hanggang 90% ng cash value ng policy ninyo at ang interest ay mga 8% per year. Ito ay mas flexible kaysa sa ibang loan dahil walang collateral na kailangan bukod sa policy mismo. Pangapat, alamin ninyo ang tax implications ng pension ninyo. Ang magandang balita ay ang pension income sa Pilipinas ay generally tax-exempt na para sa seniors. Ibig sabihin, ang buong Pay 00 o anumang amount na natanggap ninyo ay sa inyo na talaga walang bawas na income tax. Pero may exception dito. Kung kayo ay may ibang source of income na hindi pension, halimbawa ay rental income or business income, ang income na yan ay taxable pa. Kaya kung kayo ay may ibang kita, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return every April. Ang BIR ay nagko-cross-check na ngayon ng records nila with SSS at GSIS. Kaya huwag ninyong akalaing hindi nila malalaman kung may hidden income kayo. Panglima, kung kayo ay may health issues at kailangan ng regular na gamot o treatment, alamin ninyo na ang SSS at GSIS ay may partnership with PhilHealth na nag-cover ng hospital, bills at certain medicines. Kapag kayo ay admitted sa hospital, i-present ninyo ang SSS or GSIS ID ninyo kasama ng PhilHealth card para ma-maximize ang coverage. Maraming seniors na hindi alam ito kaya out of pocket ang lahat ng gastos nila. Sayang ang benefits na pwede naman nilang ma-avail. Mayroon ding senior citizen discount na 20% sa medicines, groceries at iba pang items. Lagi ninyong dalhin ang senior citizen ID ninyo para makapagtipid kayo every time na bumili. Panangiran naman kung kayo ay may problema sa inyong pensyon at hindi ninyo mag-complain. Ang SSS at GSIS ay may hotline na pwede ninyong tawagan. Para sa SSS, ang hotline ay 1455 or 89206446 at para sa GSIS ay 88474747. Pwede din kayong mag-email sa kanila o mag-post ng complaint sa Facebook page nila. Mabilis ang response nila dahil maraming tao ang nakatingin sa social media at ayaw nilang magkaroon ng baditi. Kung wala pa rin talaga, pwede kayong lumapit sa inyong congressman o mayor para humingi ng assistance. Ang mga elected officials ay may obligasyon na tulungan kayo sa ganitong issues dahil parte ng kanilang trabaho yan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common mistakes na ginagawa ng seniors na nagiging dahilan ng problema sa pensyon. Una, ang hindi pag-update ng contact information.
Kung lumipat kayo ng bahay or nagpalit ng phone number, i-update ninyo agad sa SSS o GSIS. Kung hindi ninyo gagawin yan, hindi kayo makakatanggap ng mga important notifications at baka may deadline na hindi ninyo alam. Pangalawa, ang pagtitiwala sa mga fixers o middlemen na nangangako na aayusin ang pensyon ninyo kapalit ng bayad. Maraming scammers na nag-target ng seniors dahil alam nila na vulnerable tayo. Huwag kayong magbabayad ng kahit sino na nangangako ng fast processing o special treatment. Lahat ng transaction sa SSS at GSIS ay libre. Walang dapat bayaran na fixer fee. Kung may humihingi ng pera sa inyo, i-report ninyo agad sa security guard o manager ng office. Pangatlo, ang hindi pagbabasa ng mga notices o letters mula sa SSS o GSIS. Minsan, nag-send sila ng letter sa bahay ninyo na may kailangan kayong gawin o may deadline na need I meet. Kung hindi ninyo babasahin ang letter na yan at itatabi lang, baka lumipas ang deadline at masuspend ang pension ninyo. Kaya every time na may natanggap kayong mail mula sa SSS o GSIS, basahin ninyo agad. At kung hindi ninyo maintindihan, ipabasa ninyo sa kaanak o kaibigan na mas nakakaintindi. Pang-apat, ang hindi pag-attend ng required seminars or orientations. Minsan ang SSS or GSIS ay nag-conduct ng pension, orientation para sa mga pensioners, at required ang attendance. Kung hindi kayo pupunta, baka may penalty or delay sa pension. Kaya kung may natanggap kayong invitation, pumunta kayo at mag-participate. Pag-usapan din natin ang mga hidden benefits na maraming seniors ay hindi alam. Una, ang GSIS ay may calamancy program na nag-o-offer ng low-interest loans para sa seniors na gusto magtayo ng small business. Ang interest rate ay halos 0% at ang repayment term ay hanggang 5 years. Dos ay perfect kung kayo ay gusto ng extra income pero walang puhunan. Ang SSS naman ay may partnership with cooperatives na nag-o-offer ng livelihood, training at starter kits para sa seniors. Ito ay free of charge at minsan ay may allowance pa habang nag-training. Maraming seniors ang nag-benefit na dito at ngayon ay may small business na sila na tumutulong sa kanilang monthly budget. Pangalawa, ang SSS at GSIS ay may funeral benefit na pwede ninyong maklaim kung ang pensioner ay namatay na. Ang ay umabot ng 40,000 for SSS at 60,000 for GSIS at ito ay pwede i-claim ng beneficiary within 1 year after the death. Ito ay paling tulong sa family para sa libing at iba pang expenses. Kaya siguraduhin na ang beneficiaries ninyo ay alam ang ganitong benefit at alam nila kung paano mag-claim. Yung documents na kailangan ay death certificate, valid ID ng claimant at marriage certificate kung asawa ang claimant. Pangatlo, mayon ding loyalty bonus na ibinibigay ng SSS every few years sa mga pensioners na consistent na tumatanggap ng pension. Ito ay hindi regular pero usually ay binibigay kapag may surplus ang pension fund. And ang last loyalty bonus ay ibinigay noong 2023 at ang amount ay 2,000 for most pensioners. Kung may announcement ng bagong loyalty bonus, abangan ninyo ito at siguraduhing maklaim ninyo sa tamang panahon. Sa pagtatapos, gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang pensyon ninyo ay karapatan ninyo dahil nagbayad kayo ng contributions noong kayo ay nagtatrabaho pa. Huwag kayong mahihiya o matatakot na kunin ang benefits ninyo, pero kasabay nito, kailangan din nating maging responsible at sumusunod sa mga rules para hindi tayo maaalis sa listahan. Ang 8,000 pension para sa Pebrero 20 ay kinumpirma na at ito ay nakalaan para sa inyo. Pero kailangan ninyong magsikap na i-verify ang inyong status, mag-submit ng required documents at mag-update ng inyong information para makasiguro na walang problema sa payout. Kung may tanong kayo o hindi kayo sigurado sa proseso, huwag kayong mag-atubili na lumapit sa SSS o GSIS office o tumawag sa hotline. Mas mabuti na magtanong kaysa magsisi. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at naway makuha ninyo ang inyong pensyon ng buo at walang aberya. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa muli.